Nasa linya ho natin ngayon, ito po, pag-usapan habang tayo'y abalang-abala sa ingay ng politika, abala ho tayo sa ating paghahanap buhay, sa mga, kumbaga, wala na hong panahon para makinig pa sa mga bali-balita. Ang iba ho ngayon, sa gitna po ng pangyayaring trahedya sa Mindanao, may mga reports na naman na may galawan dyan sa Baho de Masinloc. Itong Baho de Masinloc, mga kapatid, ito po yung Scarborough Shoal, ito po yung nagkakaroon lagi ng standoff, ito ho yung kung saan pumapasok yung ating mga mangingisda from Zambales. Naalala ho ninyo yung habulan, hinahabol sila ng mga Chinese na mga nakasakay po sa kanilang maliliit na bangkang demotor. Ito po yung may mga movement daw eh. Okay girl, yung ipakilala ang ating panauhin this morning. Kasama nga po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Commodore, good morning po. Good morning, Sir Ted and DJ Chacha. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay. Happy to see you again. Though itong information na natanggap Siya ba natin, yung Commodore, Commodore pa rin? hindi O, na, di ba oo tinaas nga, na yung rango niya? Admiral, Rear Admiral na. J. Tariela. Opo, opo. Yes, Sir Ted. Oh, Rear Admiral na po, sir. Oo. Ayan, para lang malinaw. Congratulations sa promotion nyo, sir. Pero yun nga, medyo hindi magandang balita itong nakarating sa atin. Ano? Meron daw pong structure or presensya ng isang meter floating structure na parang may antena dyan sa Baho de Masinloc. Kailan nyo po ito unang nakita, sir? And ano exactly ang floating structure na yan? Well, DJ Cha, no? Magkakaroon tayo ng press conference later today around 10 o'clock. No? Hindi ko ipipreempt yung mga detalye. But I would like to confirm yung sinabi ni Gerald Browner yesterday na mayroon talagang platform or structure na natagpuan tayo sa Baho de Masinloc. And on the part of the Philippine Coast Guard, we would like to confirm what he said. The Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban, in the past few days have directed our Coast Guard aircraft to conduct MDA flight to document the presence of the structure and even yung sinasabi ni Gerald Browner na mayroong personnel ng Chinese personnel na nandito sa platform sa Baho de Masinloc. Okay, kung naiintindihan natin na baka hindi nyo pa po pwede i-share sa amin yung ilan sa mga detalye. Pero sir, kailan nyo unang nakita ito? At ilan po yung mga Chinese na nakikita natin na nasa structure? At yun po bang structure a permanent fixture? Paano po ba? Or platform lang na anytime pwede alisin? Ano siya exactly? Well, if there's one thing that I can confirm right now, ito ay isang platform, structure siya, has an estimated area of 30 square meters. Meron siyang length na 6 meters by 5 meters by 6 to 7 meters. Hindi siya fixed na i-move siya because we have documented before, nandun siya sa isang location and then a few days after na i-move siya. So ibig sabihin, it is a movable infrastructure. It can be a platform na ginagamit nila for whatever purpose na ginagawa nila ito sa Baho de Masinloc. Oo, ngayon po ba confirm nyo na kung para saan nila to ginagamit? Kasi sabi may antenna daw yung structure eh. At ulitin ko lang ulit yung tanong, ilan po yung Chinese na nakikita natin doon sa platform? Based on the photo that we presented, merong 6 na personnel, Chinese personnel na nandoon sa nakatungtong sa structure. But hindi siya palaging 6, later, hindi ko na lang banggitin, Hindi ko i-preempt yung press con later. Yes po. But there are also instances na nababawasan yung Chinese personnel na sa platform, minsan nadadagdagan. Nag-iiba-iba? Oo. Yes. Oo. Since when nyo nakita po itong structure na ito? Kailan pa sila nandyan? I won't give you the specific date, DJ Chan, but if you can still recall, itong unang statement ni Secretary Gilbert Chodoro that there is this raw information about the presence of the structure. Ito yung mga timeline kung saan na-detect natin na mayroong platform or floating platform na ginawa ang Chinese government dito sa Baho de Masinloc. Yun pong mga Chinese na nandoon sa platform, ano po sila? Are they civilians? Ano pong suot nila? Paano natin i-describe yun? On my part, it will be speculative, Kung I would label them kung part ba sila ng PLA Navy or part sila ng Chinese Coast Guard or marine scientist sila. We still don't know the actual Kung ano sila? identity ng But mga personnel na ito what na are- nakita natin doon sa structure. Anong suot nila? Kung okay lang pong i-share nyo yun. Anong itsura nito mga Chinese na ito na nandiyan dyan?
it was an MDA flight eh. So medyo blurry pa kung ano talaga yung suot nila. But they are wearing hard hat. May mga helmet sila. May mga helmet, so hindi rin masyado Yes. maaninag yung kanilang mga mukha. Yes. Tama po. Rira, no? Helmet Admiral? na yung Oo. tipong ginagamit ng pang-construction worker. Kaya Mga hard helmets. Oo, kaya Ganun. kita nyo na talagang Chinese sila. Kita pa rin po yung mukha nila. Okay. Gaano po kaseryoso yung pagtingin dito ng PCG at ng ating pong mga military personnel kung may implications po ito sa halimbawa ay security ng ating bansa? Anong ginagawa nila doon? Meron na po ba kayong assessment kung ano talagang purpose nila? Ba't sila nandun? DJ Cha, I will reserve the answer mamaya. No? Dahil sa press con, there will be a DFA to answer the diplomatic action, member from National Maritime Council, National Security Council, and even the Armed Forces of the Philippines to respond to this kind of question. Oo. So Pero, ayoko rin i-preempt kung ano Yes yung po. sasagot nila. But definitely, on our part, we believe na itong ginagawa ng China na ito ay illegal. It compromises our sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. At higit sa lahat, ito ay violation ng UNCLOS. And it also shows that they are not adhering to the 2016 Arbitral Award. so dahil illegal, nag-radio challenge po ba kayo doon sa mga Chinese na nandoon? Yes. Pinaalis niyo po ba Our, sila? Wala na po ba pilot- sila doon ngayon? Yes, our pilots and together with the Coast Guard vessel constantly do radio challenge. No, whenever we do our MDA flight and sovereignty patrols dito sa area ng Bajo de Masinloc. Pero nandun pa rin sila sa area up to now. That is something that I will also reserve my answer, DJ Cha. No. Mamaya din po nyo sasagutin yan, sir. Mamaya na lang Sir, din. okay, baka ito pwede nyo yung masagot. Aside from this platform structure na nakita natin sa Bajo de Masinloc, are we looking at other areas na baka may similar structure na kapareho po nito na baka nandoon na rin yung mga Chinese? As of now, to give you a direct response, DJ Cha, no, wala tayong nakikitang ganitong activities in the other parts of the West Philippines. Aside from the diplomatic protest na I think naihain na po ng DFA, ano pa pong ibang aksyon ang gagawin ng gobyerno natin dito? Well, the primary and of course, ang pangunahin nating action towards this is the diplomatic action. As to the other actions, it will be laid out later during the press conference, DJ Cha. Sige po, ginagalang namin yan. Rear Admiral, ito hong inyong pag-reserve ng sagot sa aming mga katanungan, pero baka ito ho maaari nyo na sagutin. Hindi naman siguro sumakay ng, ng super ferry yung mga Chinese na papunta dyan. Paano sila napadpad dyan? Ano yan? Sino naghatid sa kanila? Hindi ho nabantayan ng ating, ng ating mga kagawad ng Air Force o ng maging Coast Guard? Well, Sir Ted, no? As you know, there are still Chinese Coast Guard roaming around this area dito sa Bajo de Masinloc, and there is a possibility that they were brought there by the Chinese Coast Guard or even the Chinese research vessels that we have been monitoring in the past days, no? Kung siguro, Sir Ted, nangyari ang interview natin after the press con, I will be able to respond to all your questions. Okay. Actually, ikaw ang pinakaunang inuuhan ko sa interview na to, Sir Ted. Kaya, Oo. before press con, I said yes to you. Oo, opo. Well, unfortunately nga po, hindi ho makakasagot sa ating katanungan itong si Rear Admiral J. Tariela. Nauunawaan po namin yon. O sige, wala ho kaming choice kundi ho maghintay dito sa magiging laman po Yes, ng inyong sir. press con. Pero sa ngayon po, sir, ang ating mga mangingisdang Pilipino na noong pa ho naman, di ho ba, lumalapit dyan at nagkaroon na po ng mga eksena. Ngayon po, totally, hindi sila nakakalapit doon ang ating mga farmers, fisher folks, galing po ng Zambales? Well, Sir Ted, ang ating mga mangingisdang Pilipino, as you know and widely reported already, nahihirapan silang pumalapit sa Bajo de Masinloc and they cannot even enter sa loob ng shoal ng Bajo de Masinloc because of the Chinese Coast Guard that constantly harassing our Filipino fishermen. Sige po. Pero sige, so habang wala pa tayong mga eksaktong informasyon, kumusta po? Meron bang event ang Philippine Coast Guard at ang ating pong Navy, ang ating AFP dito po sa anibersaryo ng ating pagkakapanalo sa Arbitral Tribunal ngayon pong July?
Yes, Sir Ted, no? Ang National Task Force for the West Philippine Sea, meron tayong inilatag na mga event, meron tayong West Philippine Sea Symposium kung saan mag-iimbita tayo ng mga legal luminaries that will discuss law of the sea. At aatendan ito ng ating mga kabataan and of course our government officials, no? For us to counter itong misinformation and misinformation with regard to the arbitral award, no? Meron din tayong awarding ng mural contest na in-launch natin a few months back kung saan more than 200 mural artists ang sumali sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para ipakita ang partisipasyon ng mga artists, no, in expressing their support sa ating pagtindig sa West Philippine Sea. Okay, sige po. So kami po ay inyong kaisa ha, para po dito ho sa makasaysayan na paggunita natin sa panalong ito na wag ho nating sayangin. Salamat po, Rear Admiral, at kami tatawag ho muli sa inyo para makibalita po sa magiging laman ng inyong press conference maya-maya ng kaunti. Salamat po na marami, Admiral. Maraming salamat po, Sir Ted, at pasensya na po kayo, sir. Opo. If bukas natin ginawa to, I will directly respond to all your questions, sir. Opo. We understand po, sir. Thank you very much po. And good luck. Thank you, sir. Salamat na marami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.